may nagpadala sa atin guys na isang product para i-test at subukan. So ito guys ay isang solar charge controller from Baterya Power. Yan o. So kung naghahanap ka ng solar charge controller na maliit, portable, eto guys, cute siya. Okay? So para sa mga interested na bumili ng ganito, nakalagay po sa description box yung kanyang link at yung kanilang website. Tapos nakalagay po sa top comment section yung kanilang website at yung link ng product na to. So ito guys ay charge controller para sa ating solar setup. At ang maganda nito ay MPPT na siya. Ito guys ay 20 ampere yung kanyang maximum current. Tapos pwede siya sa 12 volt. Tapos 24 volt. Ayun. Tapos MPPT na rin siya. So pwede siya sa gel type, AGM, lithium battery. Tapos syempre yung pinakamaganda yung LiFePOR. Okay, so ito siya guys. Available in Sunrock 20. Tapos available din in Sunrock 20 Pro. Okay, medyo mas mahal lang siya konti. Ito guys ay isang pinadala sa atin ay 20 lang siya. So testing lang naman eh. Pero kung gusto niyo yung Pro, mas maganda. Ito ang price niya ay nasa $79.89. Tapos yung Pro ay nasa $89.99. Okay. So para sa mga interested, nasa description box yung kanyang link, tapos yung website nila, tapos puntahan nyo na lang po sa comment section, nandun sa top comment section. Okay, so buksan natin. So dito, meron siyang kasamang manual, tapos yung kanyang quick guide. User manual din, quick guide from Baterya Power. Okay, so ito yung kanyang controller. Yan o, tapos yung iba pa, mga connector para sa kanyang input at output. Tapos meron siyang kasamang screw. 4. Dalawang connector, tapos yung kanyang adapter. Okay, tapos yung kanyang polarity, maintain ba? Okay, maintain yung kanyang polarity. Yun o. So dito, kung wala yung adapter, yun, change polarity. So, hindi naman dito gagamitin eh, kundi dito. Yan o. Yan, yung laman ng box, tapos yung kanyang user manual. Okay, so maliit lang siya guys o. Saktong-sakto sa kamay. Ayan o. MPPT na siya na controller. Okay, so tanggalin natin yung kanyang film or yung kanyang protector, yun o. So, yung design niya guys ay portable siya, movable. So, tamang-tama sa mga taong mahilig mag-camping. Ayan, very light lang siya. Tapos yung mga connection niya ay plug and play lang siya o. Eto, tingnan natin kung maintain yung polarity niya. Ayun, maintain nga. Pula-pula, tapos black and black. Tapos dito sa kabila, try natin. Okay, maintain yung polarity niya kahit pagpalitin natin. Parehas na parehas pa rin. So, plug and play lang siya. Madaling gamitin. Okay, design siya para sa mga taong mahilig mag-camping, mag-out of town. Okay? So, yan. Dito sa kanyang harapan, meron siyang display. Tapos, meron siyang indicator dito para sa kanyang battery. So, dito, pwede natin iset sa kanyang kung anong klaseng battery gagamitin natin. Kung AGM, flooded, or yung LiFePOR or lithium ion. Tapos meron siyang button dito na iisa. Tapos dito sa likod meron na rin siyang parang quick guide dito. So ito guys ay pwede sa 12 at 24 volt auto para sa kanyang battery. Tapos kung 12 volt yung gagamitin natin, ang VOC ng solar panel natin ay dapat 30 volt. Kung 24 naman, dapat 60 volt yung kanyang VOC, yung solar panel. Okay? So, pwede sa gel, AGM, tapos lithium ion, tapos LiFePOR. From Baterya Power. Yun, no? Okay, so subukan natin. So, para sa mga interested na bumili ng ganito, ilalagay ko po yung link niya sa description box, tapos sa top comment section. Ito lang yung gagamitin natin na solar panel, 100 watts, monocrystalline, tapos yung kanyang VOC ay nasa 24 volt. 12 volt lang kasi na battery yung gagamitin natin, LiFePOR. Okay? So ngayon, identify muna natin yung positive at negative sa ating solar panel kasi malakas ito guys. Kung just in case na mabaliktad. Although meron siyang protection sa reverse polarity, pero mas maganda yung tamang orientation niya, no? $24 volt yung kanyang VOC. Subukan natin muna. Ingatan natin na hindi natin mahawakan yung dalawa. So, yan guys, oh.
Nasa 23 to 24. Okay. So, before natin isaksak yung kanyang solar input, dapat ilagay muna natin yung kanyang battery. Para ma-sense niya kung anong klaseng battery yung ilalagay natin. Although, auto-sensing siya, pero dapat ilagay muna natin para alam niya kung anong klaseng battery. 12 volt ba or 24? Lagay muna natin. Importante kasi yan para hindi mag-error yung ating solar charge controller. So, dito, hindi kayo mamamali dito kasi meron siyang sign dito para sa kanyang input, tapos output dito. So, dito natin ilalagay yung battery. Okay? Yun o. So, ngayon, subukan natin i-set up. Ngayon, naka-set up siya ngayon sa LiPo4. Na-sense siya na LiPo4. Ngayon, subukan natin siya ilipat. Okay, long press natin. Ayan, subukan natin sa gel type. Tapos, AGM. Or lithium ion. Subukan muna natin sa gel. Tapos, long press natin. Sunod na isa-set up ay ayaw niya kasi nga na-sense niya na ano LiPo4 Sa LiPo4 na lang. Long press natin. Okay? Ngayon, sunod na i-set up na gusto niya ay kung 24 or 12. Yan, 24. Hindi naman siya 24. So, 12 lang tayo. Long press natin. Ngayon, naka-set up na siya. Ngayon, kung aksidente natin na nailipat, subukan natin. Okay. Long press. Oh, meron siyang alarm. Tapos 24. Tingnan lang natin. Subukan natin. Anong mangyayari? Okay. Yun bumagsak siya ngayon. So, ibig sabihin, nakaset siya sa 24. So, balik natin. Long press. Okay, long press ulit. Yun, nag-error na kasi mababa yung voltage. Lipat natin sa 12. Long press. Ngayon, magkakalibrate na siya. Mapupuno yan kasi nga full charge yung battery. Okay. So, ngayon, makikita natin LiPo4. LFP, 12 volt. Status ng battery. Yung kanyang temperature. Tapos yung mga code. Error code. Okay. So, ngayon, isaksak natin yung solar panel. Subukan natin. Eto. So, yung polarity, saktong-sakto, walang baliktad. Depende na lang kung mababaliktad natin yung connection. Ay, nagcha-charge na siya. So, charge pa naman yung battery. Full charge siya, kaya mababa yung kanyang ampere. So, tataas na siya, Ayun, nasa 3 ampere. So, kung gutom na gutom yung battery, lobat yung battery natin, tataas pa yung ating ampere sa kanyang charging. Ayun, namamatay pala yung kanyang backlight. Okay. So, siya nga pala guys, eto. Ang gamit pala nito ay kung sakaling baliktad yung connection natin sa battery. Kumbaga reverse polarity siya ngayon. Gamit pala nito ay kung sakaling baliktad yung connection natin sa battery, hindi na natin kailangang tanggalin yung connection niya. Tanggalin lang natin dito tapos ilagay natin to, plug and play, then saka natin ilalagay. Kung sakaling baliktad yung connection niya, baliktad na yung kanyang polarity, Ito na yung black, tapos naging pula doon. Tapos yung black dito, naging pula dito. So, kung sakaling baliktad yung connection natin, hindi na natin kailangang tanggalin. Okay? Plug and play lang siya. Sayang yung araw. Yun, Okay? Patago-tago kasing araw, kaya ganyan. Hindi stable yung araw ngayon. So, para sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng MPPT charge controller ng Baterya Power, ilalagay ko po sa description box tapos sa top comment section. Ayan guys, napaka-cute, napaka-portable, tapos ayun, tamang-tama sa mga layas na tao. Okay? So, nandun guys, puntahan nyo sa title, sa kanyang description, tapos sa top comment section. Nandun siya. Okay, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Juan Dilisag. Subukan natin buksan, tingnan natin yung laman sa loob. Bye-bye!